Ang katawan ay para sa Panginoon. UVCC Daily Devotion written by Pastor Victor Tabilisma sa likha at tinig ni Sevgi Karina Salting. 1 Corinthians 6 verse 13. Ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Ngunit kapwa wawakasan ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, ngunit para sa Panginoon, at ang Panginoon ay para sa katawan. Pagbubulay-bulay. Ang ating katawan ay nilikha upang parangalan ang Diyos at gamitin para sa kanyang layunin. Sa talatang ito, tinutuwid ni Pablo ang maling pananaw ng ilan sa Korinto tungkol sa katawan at pagnanasa. May mga taong nag-iisip na tulad ng pagkain na natural na pangangailangan ng katawan, maaari rin nilang sundin ang anumang pagnanasa ng walang pananagutan. Ngunit malinaw na sinabi ni Pablo na ang katawan ay hindi nilikha para sa imoralidad, kundi para sa Panginoon. Ipinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang ating katawan at kung paano natin ito ginagamit. Ang katawan natin ay hindi basta pag-aari lamang natin upang gamitin ayon sa sariling kagustuhan. Tayo ay nilikha upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay, desisyon at pakikitungo sa iba. Sa panahon ngayon, maraming mensahe mula sa mundo ang nagtuturo na sundin lamang ang anumang nararamdaman o ninanais. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong mamuhay ng may disiplina at kabanalan. Hindi lahat ng gusto ng laman ay tama o makakabuti sa ating espiritual na buhay. Napakagandang bahagi rin ng talata, ang katagang ang Panginoon ay para sa katawan. Ibig sabihin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating pakikibaka. Siya ay nagmamalasakit sa atin at nagbibigay ng lakas upang mamuhay ng tama. Kapag inalay natin ang ating katawan at buhay sa Kanya, tinutulungan niya tayong mamuhay sa kadalisayan at pagsunod. Sa bawat araw, mahalagang alalahanin na ang ating katawan ay may banal na layunin. Ang paraan ng ating pamumuhay ay dapat magpakita na tayo ay pag-aari ng Diyos. Gagamitin ko ang aking katawan at buong buhay upang parangalan ang Diyos at iiwasan ko ang anumang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Pagninilay na tanong, paano ko ginagamit ang aking katawan at buhay sa araw-araw? May mga gawain ba akong kailangang talikuran upang mas maparangalan ng Diyos? Paano ko may papakita ang kabanalan sa aking mga desisyon at pamumuhay? Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil nilikha ninyo ako para sa inyong layunin. Patawarin po ninyo ako sa mga panahong ginamit ko ang aking buhay sa paraang hindi nakalulugod sa inyo. Tulungan mo akong mamuhay ng may kabanalan at gamitin ang aking katawan para sa iyong kaluwalhatian. Bigyan po ninyo ako ng lakas upang manatiling tapat at malinis sa inyong harapan araw-araw. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.